Magandang balita mga boss! Ilulunsad na po ng Sim Philippines ang pinaka-inaabangan mong Husky 150 na kilala ring higher CC version ng Sim ADX 125 Adventure Scooter. So confirmed na po ito base sa obvious post ng Sim Philippines sa kanilang Facebook page. At maiko-connect mo rin po ito sa kalalabas lang na Husky 150 sa bansang Malaysia. At bukod sa Husky 150, ay ilalabas din po ng Sim Philippines yung ni-review na nating Sim Tuscany 150 na modern classic scooter at pati na rin daw ang Maxim TL 508 na premium maxi scooter. Wow! At base sa website ng Sim Malaysia, makikita po natin dito na same lineup lang din po ng scooters ang kaka-launch lang sa bansang Malaysia. So itong tatlong mga poging scooters na nga po ang ilulunsad ng Sim Philippines sa magaganap na Makinamoto Show ngayong April 26 to 28. So abang-abang na lang tayo sa event na yan mga boss. So wala nang paligoy-ligoy pa. Umpisahan na kaagad nating pag-usapan ang pinaka-inaabangan mong Sim Husky 150. Meron itong 150cc single-cylinder FI engine, 4-stroke, 4 valves at liquid-cooled. Ang compression ratio nito ay 11.2.1 at meron itong max power output na 10.8 kW at 8,000 RPM at meron naman itong max torque na aabot ng 14.5 Nm at 6,000 RPM. Meron itong top speed na aabot ng 130 km/h. May idling stop system po ito na automatic na namamatay ang makina after 4 seconds na nakastationary ang motor at automatic naman itong aandar pag pinihit na yung gasolinador. So magandang technology ito pang tipid sa gas. Naka-keyless system na rin ito. May USB 3.0 charging port pang charge ng cellphone at may front pocket na lalagyan ng cellphone or water bottle. Ang isa sa mga highlighted features nito ay ang kanyang dambuhalang 15-liter fuel tank capacity. Sobrang laki po nito sa kanyang kategory para maiwasan ang madalas na refuel sa mahabang biyahe. Ang fuel refiller nito ay nasa harap, which is napaka-convenient dahil hindi nyo na kailangang bumaba ng angkas mo para buksan ang upuan pag nagpapagas ka. Meron itong ALIS system na nagpapasmooth ng acceleration ng scooter. Meron akong detailed explanation nitong ALE sa 506 na part ng videong ito. Pakiclick na lang ng link sa description box. So naka-full LED light na po ito, including tail light and turn signals. Naka-full digital LCD meter panel po ito mga boss. Di tulad dun sa Europe version na naka-TFT display ang meter panel nila. Pero ayos na rin ito kasi mahal ang TFT display kumpara sa LCD display. Pagdating naman sa kanyang suspension system ay naka-upright telescopic forks. Ito sa harap na may rubber boots for protection at naka-horizontal monoshock absorber naman sa likod. Mapunta naman tayo sa wheels and braking system nitong scooter. Meron itong 120/70 by 13 inches on the front and 130/70 by 13 inches naman sa likod. Naka-dual channel ABS brakes po ito at naka-TCS na rin. So mas feeling safer ka sa scooter na ito dahil maiiwasan mo ang madulas na acceleration o pag-skid ng gulong sa biglaang pagpreno dahil sa ABS at TCS nito. Pagdating naman sa kanyang dimension ay meron itong length na 1,980 mm. Ang width ay 780 mm. Meron itong seat height na 785 mm. Ang wheelbase nito ay 1,390 mm. At meron itong bigat na 153 kilograms. Ang mga available na kulay nito ay ebony black at pure white sa standard version. At meron naman itong wolf gray at matte green sa special edition. So magkano ang adventure scooter na ito? Well, pagkunan na lang natin ito ng basehan itong presyo ng isang dealership sa Malaysia at kayo na ang bahalang mag-compute kung magkano ang magiging presyo nito dito sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo mga boss? Share your thoughts below and see you on the next video.